Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. At habang umuupo ka, sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka at nasa tahanan ka ng Diyos. Praise God. Amen. Ang sarap sumamba sa Diyos. Amen. Kami po ay nagagalak at muli po kami po ay nakauwi sa ating pong tahanan. At masarap na umuwi ka at ikaw ay sumasamba kasama ng iyong pamilya. Amen. Dito po sa ating JTG Church. Minsan pa tayong lahat ay yumuko at manalangin. O Diyos, purihin ka. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na hindi nagmamaliw. O Diyos, sa tuwing kami po, Panginoon, ay nasa tahanan mo, Panginoon, na doon ka at kumikilos at gumagawa ka, Panginoon, ng mga kamangamangang bagay. Lord, salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, lagi po namin sasabihin, kung wala ka sa buhay namin, wala kami magagawa. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw, O Diyos, ang tunay naming biyaya at pagpapala. Kaya minsan pa, buksan mo po ang aming puso at aming isipan, Panginoon, upang kaming lahat ay manginain at makinabang ng gusto, O Diyos, sa iyong salita. Sapagkat ang salita mo'y buhay para sa amin, Panginoon, buhay sa lahat ng taimtim na nakikinig, O Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa iyo, kumilos ka, banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang nakakataros at nakakaalam ng lahat ng bagay. Kilala mo kami lahat. Alam mo ang aming pangangailangan. Alam mo lahat ng aming sitwasyon. Kaya hayaan mo, banal na Espiritu, sa mamamagitan ng salita mo, kaming lahat ay mapagpala. Purihin ka, luwalhati ka, maparangalan ka sa lugaring itong patuloy. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsalita ng Amen. Praise God. Magandang umaga pong muli. And in behalf of JTG Japan and JTG UAE, praise the Lord. Amen. Binabati po namin kayo at natutuwa kami sapagkat kitang-kita namin ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating church. Amen ba? Marami na dadagdagan, marami nawawala, pero importante sabihin mo sa katabi mo, nandito ka. Amen. Dumating kami kaninang alas 12 ng madaling araw, kanina lang, at pag uwi namin, siyempre kain, kwento, siguro mga bandang alas 3. Kami natulog, kaya medyo wala pa ako sa isip. Pero mabait ang Diyos. Amen. Sa tuwing tayo nagtitipon, lagi natin tandaan, sabi ng Biblia, 2 o 3 nagtipon, nandun ang presensya ng Diyos. At pag naandoon ang presensya ng Diyos, nandun lahat ng ating pangangailangan. Nandun ang ating pagpapala. Amen. Walang bagay na pwedeng itago at ilingid sa Diyos. Alam niyang lahat ng bagay. Amen. At alam kong siguro halos isang linggo na lang, this is the last week of January. Pero usually, sa ating pong church, lagi tayong bumabalik doon sa ating panimula. Back to basic kung tawagin. At hindi ito nakakahiyang bagay na gawin. Hindi sabihin nating hindi magandang bagay na para bang, tapos na kami diyan. Graduate na kami diyan, dapat iba naman. Amen? At sa umagang ito, gusto kong i-share sa inyo ang panalangin. Sabi mo nga sa katabing panalangin. Amen? Para bang, pag pinag-usapan ng prayer, at tatanungin ko kayong lahat, sino rito ang nananalangin? Siyempre, lahat tayo. Amen? Pero ito lately lang, as we enter January, the year 2024, alam ko merong laging mataas na kalagayan pagdating sa mga bagay para sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Amen? Totoo lang, ang panalangin para bang andali-dali. How you wish that when you pray to the Lord, pag panalangin mo sa Kanya, ibigay niya sa iyo lahat ng iyong nire-request, di ba? Ang sarap na ikaw ay dumating dun sa kalagayan na pag iyak mo sa Diyos, biglang tutugon ang Diyos maya-maya. Mabilis na pagtugon ng Panginoon. Di ba? Tama ba? Amen.
Pero ang panalangin ay hindi ganun kasimple. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi simple ang panalangin. Kasi kung simple lang at madali ang panalangin, sana tayong lahat pag nanalangin higit sa 5 minuto. Higit sa 10 minuto. Hello church, saan ba kayo? I'm teaching this to you today, not because I have perfected prayer, but the same way as me, we need to really step up the way we pray to our God. Tama ba? Ano ba ang panalangin? Ang panalangin ay relasyon natin sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, relasyon. Parang isang pamilya, magulang sa anak, anak sa magulang, magkakamag-anak, girlfriend, boyfriend, mag-asawa. Pag walang komunikasyon, mahinang klase ang relasyon. Pag walang pakikipag-usap, amen, madaling mag-away, madaling magtalo, madaling hindi magkaintindihan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang panalangin ay relasyon natin sa Diyos. Amen. Malalaman mo ang isang totoong Kristiyanong may malalim at mataas na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Amen. Totoo lang. Sabi mo sa katabi mo, totoo lang. Nakakatamad manalangin. Nakakapagod manalangin. Lalo na kung madalas ng panalangin mo ay unanswered. Tama ba madalas? Ang sagot sa panalangin mo, ang tagal dumating. May tatabarin ka manalangin, mawawalan ka ng ganang manalangin. Mas uubusin mo ang oras mo para manood. Makichismis, mag-TikTok. Tama ba? Kesa manalangin. At madalas sa ating kahit Kristiyano na, mas gugustuhin kumilos at gumawa ng sarili niyang kaparaanan sa lahat ng kanyang sitwasyon at problema kesa lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hello, church! Sabi mo sa katabi mo, 2024 na. Kailan pa tataas ang antas ng ating relasyon sa ating Panginoon? Kailan pa? Hello? Kailan tayo makikipag-usap ng totoo sa Diyos natin na tuwing lalapit ng tayo, ang lagi nating dala yung pangangailangan natin. Yung hain ng lahat ng ating pambayad, panggamot, sagot sa mga problema, yun ang lagi laman ng ating panalangin. Hello! Sabi mo sa katabi, anong klaseng relasyon yun? Para ka nagkaroon ng sugar daddy. Na paglapit mo kay Lord, hindi na Panginoon, Panginoon. Tama ba? Sino natutuwa na itong topic natin ngayong umagang ito? I tell you this, alam niyo naman kung gaano kapangyarihan ang panalangin. Kayang magbago ng sitwasyon ang isang taong totoong nananalangin at tumatawag sa Diyos. Amen ba? Hello! Walang sakit karamdaman ang hindi kayang sagutin ng panalangin na taimtim sa Diyos. Hello, walang sitwasyong hindi mababago. Kung tayo talaga ay matututong makipag-usap, tumawag, at hihingi ng kalooban ng Diyos. Sapagkat itong totoo, hindi naman yun ang pangangailangan mo, yung pambayad, ano man yan, ang kalooban ng Diyos. Yung totoong kailangan natin. Minsan akala natin ang kailangan natin pera. Minsan akala natin ang kailangan natin ay katuwang. Minsan akala natin ang kailangan natin ay bagay-bagay. Pero ang totoo, kailangan lang natin makipag-usap sa Diyos. Hello! Amen ba? Kalibitin mo yung katabi mo. Sabi mo, makinig ka kapatid. Amen. Bago pa magtuloy-tuloy, ang taong ito, halos mag-iisang buwan na ang naubos. Amen. Actually, 2 parte nga ang pagkakaturo ko nito. But I pray that this morning, may turo ko ng isa lang. Amen ba? Your prayer is your relationship with your God. Amen. Your prayer says the level of your faith. Sa panalangin, malalaman mo
ang isang Kristiyanong tunay na may pananampalataya. Ano ba pananampalataya? Sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay substance of the things you hope for. Amen. Isa sa mga sangkap sa mga bagay na inaasahan mo, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Ibig sabihin, kung ikaw pala ay mananalangin, kailangan manalangin ka na may pananampalataya. Hindi yung pag tayo ay nanalangin, thinking, Lord, narinig mo kaya ang panalangin ko? Sa kaya nakarating yung prayer ko, baka sa kisame lang namin, o baka doon lang sa bubong namin, baka hindi man lang umakyat doon sa antena namin. Hello, church. Amen. Hindi lang yung pananampalataya, thinking na, Lord, dahil naibigay ko na sa iyo yung hinahanap ko, yung kailangan ko, yung kasagutan ko, ibibigay mo. Hindi lang ganon. Amen. Sabi ng Biblia, Hebrews, you cannot please God without faith. Kung walang pananampalataya, hindi natin mapalulugod ang Diyos. Kahit ilang oras ka pang nagtatanong dyan. Amen ba? Kung hindi ka mananalangin na may pananampalataya, knowing na naandyan ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba na andito si Lord? Minsan yung way na pagsamba natin, nakakahiyang isipin na kaharap natin ang Diyos. Very simple. Amen. Yung ating pong JTG sa kapurihan ng Diyos ay pinalalago ng Panginoon, JTG UAE. At habang kami naandun ni Pastor, nakita namin, iba pala talaga ang namumuhay sa isang kaharian. Sabi mo sa katabi mo, kaharian. Amen. Sa UAE, bagamat walang tax ang mga bagay-bagay doon, bibilhin mo, sasakyan o bahay, iba pa rin pag ikaw ay nasa ilalim ng paghahari, ng pinakahari ng UAE. Kumbaga, you're under the kingdom of the leadership of the king. Kung tawagin sa simpleng mga taga doon, mga lokal. Yung mga lokal, sila, marangya sila sa maraming bagay. Walang lokal doon sa UAE na mahirap. Oo, yung totoong lokal hindi lang yung resident doon, kundi yung talagang lokal na by the blood. Na under sila ng king ng UAE. Walang mahirap. Hindi mahirap sa kanilang mag-apply ng kung ano-ano. Credit card ba? Telepono ba? Bibili ba ng sasakyan? Kahit walang pera ang isang lokal. Kung siya ay under ng king, under ng kingdom, sabi mo sa katabi mo, bibigyan lang. Kung walang bahay, sabi mo sa katabi mo ulit, bibigyan lang. Wow. Sana naging Arabo na tayo. Amen ba? Kahit sa ala, kasi meron tayo, naghahanap kami ng malaking place. Paikot-ikot kami. Meron kami nakita talaga ang ganda-ganda. Bagay na bagay sa church, parang palasyo. So interview, ganyan-ganyan, usap-usap. Siguro mga around 120 or 100 lang ang capacity ng tao. So habang nag-uusap, nag-usap sa presyo, sino-sino yung mga titira, sinong gagamit. Bumalik yung nagbabantay ng building at sabi niya, hindi po pala ito pinauupahan sa foreigner. Kasi mura rin nagulat kami. Sa ganun kaganda, napakamura para sa atin Sabi, hindi po ito pinauupahan sa foreigner. Pang lokal lang po daw ito. Wow. Kasi bakit? Under the kingdom. Amen? May favor. Sabi mo sa katabi mo, may favor. Amen. I tell you this church, JTG, andiyan pa ba kayo? Mga kapamilya ko sa JTG, it is impossible for us to please God without coming to Him at any kind of action or work without any faith. Ano ibig sabihin? Sabi ron, yung naniniwala ka na andyan ang Diyos, na siya ay nag-i-exist, siya ay kumikilos, siya ay gumagawa, na hindi mo kailangang unahin ang mga bagay-bagay, kahit na para bang imposible sa tao. Hello, church, sa Diyos ay posible. Amen ba? Ganyan ang pananampalataya dapat natin. Hello, church. Sabi mo ulit sa katabi mo na andito ang Diyos.
Hello, minsan mas magalang pa tayo sa tao. Pag nakakita ng mayaman, halos nakabuntot, may kung bumubuntot tayo sa presensya ng Diyos. I tell you this, bago ka pa mangailangan, bago ka pa magkasakit, hello, bago pa magkagulo ang iyong mga sitwasyon, sasagutin ka na ng Diyos sapagkat nananampalataya ka na buhay ang Panginoon. Amen. I tell you this, Christianity is a very powerful style of kind of living. Amen. Hindi tayo kulelat, hindi tayo wala. Minsan, nakakalimot lang tayong i-upgrade paano tayo manalangin. Amen. Sino rito nagpipray mahigit sa 5 minuto? Taas ang kamay. Ulitin, taas nyo lang. Sige, huwag nyo pa ba? Huwag kayo mahiya. Mahigit, mga 10 minuto. Oh. Minsan, nagpipray talaga mag 30 minutes to pray. Sige, taas ang kamay. Huwag kayo mahiya. O yung mababa sa 5 minuto. Kaya nagtataas. But I tell you this. Alam mo, lagi yung bukang bibig lagi kahit sa leadership natin that you must always evaluate yourself. Sabi mo nga sa katabi mo, evaluate yourself. Lagi mo sisaya sa atin ang sarili mo. Minsan hindi dahil nakakalimot ang Diyos sa'yo. Hindi dahil napabayaan ka o hindi ka kasama doon sa mga paboritong listahan ng Diyos. Kaya nga may word na favor. It means there are people who has find favor from God. Hindi yun dahil wala ka sa listahan na yun. Kasi minsan, huli kasi siya. Ano sabi ng Biblia? Ang sukatang ginamit mo para sa Diyos ay parehong sukatang din gagamitin para sa iyo. Kung ang Diyos ay laging huli, inikot mo na ang buong kapitbahay mo, nagpunta ka na kung saan, lumapit kung kani-kaninong 5-6, tumaya ng loto, tumaya ng sweepstake, thinking na yun ang sagot niya, paluwagan at kung ano-ano pa man. Amen. Tapos hinuli mo pa si Lord. Amen ba? Sa tingin mo kaya matutuwa ang Diyos sa klase ng pamantayan na ginagawa natin sa Kanya. Hello, church! Amen. Sabi, kalabitin mo yung katabi mo, nandiyan ka pa ba? Amen. Taasan natin ang antas ng ating panalangin. Buhay ang Diyos, nakikinig ang Diyos. Sa tuwing ikaw ay sumasamba, tinitingnan ka niya. Amen. Gusto kanyang ma-enjoy. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto kang ma-enjoy ng Diyos. Kapag ikaw ay sumasamba, umaawit, gusto kanyang ma-enjoy. Nakakapagbigay ka pa talaga ng enjoyment sa Diyos. Amen ba? Your prayer is your faith. Amen. And then your prayer is your inheritance. Sabi ng Biblia, hanggang ngayon hindi ka kasi humihingi. Humingi ka upang malubos ang iyong kagalakan. Lord, lahat naman ng pangangailangan ko, pambayad, at kung ano mang plano, nasabi ko na sa iyo. Ano sabi ng Matthew? Kakainin ba? Dadamitin ba? Pambayad ba? Titirhan ba? Yung pa rin ba ang laman ng panalangin natin? Sabi yun ang bukang bibig ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Hello, church. Pambayad ba? Pambills? Para bukas bang kakainin? Susunod na buwan na pambayad? Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan nakarating ang isang buwan na pinaalis ka sa bahay mo dahil wala kang pang-upa? Nag-fasting ka ng sapalitan dahil wala kang pagkain. Kailan? Hello, sabi mo sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Halos nagdidikitan na nga yung mga siko dyan, magkasa dyan. Amen ba? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, buhay ang Diyos. Amen, buhay ang Diyos. Amen. Huwag natin kalilimutan to. Amen. Isa sa mana, isa sa mga susi na pwede mong gamitin para hindi lang sa lahat ng pangangailangan.
Amen ba? Hindi lang doon sa mga bagay na wala ka. Amen. At dinidesire mo dahil yung kapitbahay mo, meron na silang lahat, ikaw na lang wala. Lahat sila may 65 inches na TV na, 70 inches na TV. Yung isa mayroong 100 inches. Ikaw ngayon nagkakasya ka dun sa 35 inches. Hello, church! Saan ba kayo? Kalabitin mo ulit ang katabi mo. Sabi mo, gising-gising. Amen. Habang nandito pa tayo sa January, I pray na tayong lahat ay magkaroon ng greater way to pray and to talk to our God. Amen. Hindi na dapat siya ng laman ng panalangin natin. Lord, paano na yung church? Paano na yung sa ganitong gawain namin? Paano na yung mga anak ko? Kunin mo nga yung tenga ng katabi mo. Sabi mo, alam na ni Lord yan. Alam na ni Lord yan. Amen. Ano ba dapat nalaman ng panalangin natin? Okay, balik muna tayo dito sa tatlo. Your prayer is your relationship with your God. Your prayer is your faith. And prayer is your inheritance. I mean, hindi, iisipin mo, mana mo bills. Ang mamanahin mo yung pagkain lang sa umaga, tanghali, gabi. Amen, hindi naman ang manang nasa isip mo. Kung pagkain lang, kung damit lang. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Okay, ano ba dapat laman ng ating mga panalangin? Bibigyan ko lang kayo ng mga ilan lang. Number 1. Have you tried to ask the will of God in your life in prayer? Kasi baka mamaya hingi ka ng hingi, hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. At hindi kailanman pumasok sa iyong puso at isip na, Lord, ano ba ang kalooban mo mangyari sa amin ngayong araw na ito, ngayong buwan na to, ngayong taon na ito, Panginoon, ang kalooban mo. Ilang beses na ba tayong nasaktan, na-depress, na wala ng gana doon sa mga bagay na dinesisyon nating mali sa ating sarili? Maraming beses na. Nasayang ang pagod, nasayang ang pera. Amen ba? Nasayang ang lakas. Nakalbo ka na kaiisip, wala naman nadagdag. Tama ba? Hello, church. Pero hindi ka dumating doon sa pagkakataon o doon sa damdamin na, Lord, ano ba ang kalooban mo? At hayaan mo, Panginoon, na yung kalooban mo, Panginoon, mangyari sa akin. Ano sabi ni Jesus? You should pray. Let thy kingdom come and let thy will be done. Hello, church. Alam niyo na yung mga verses na yan. Sulat niyo. Hanapin niyo na lang. Amen ba? Medyo lutang pa yung isip ko. Amen. Lord, let your kingdom come. Lord, kung paano ka naghahari doon sa kaitaas-taasan, maging dito sa buhay namin, sa tahanan namin, sa business namin, sa eskwelahan namin, Panginoon. Hello, maghari ka, Lord. Kaya walang mangyari maganda. Ikaw lang ang naghahari. Ibang tao ang naghahari. Amen ba? Say to your neighbor, ask the will of the Lord. Amen. Yan ang number 1. Hingin mo kalooban ng Lord. Amen. Ano mga Lord ang gusto mo? Baka mamaya banat tayo ng banat, hindi pala gusto ng Lord yung ginagawa mo. Amen. Kopya ka ng kopya sa iba, pero pwede mong marinig ang tinig ng Diyos. Nang bigyan ka ng nararapat para sa'yo. Pero hindi mo binigyan ng pagkakataong lumapit ng gusto, kilalanin ang presensya niya. Amen ba? Kasi kung dito totoo lang, kung may papasok na mayaman, kung may papasok na matalino, politician o ano paman, lalapit ka, tatanungin mo anong sikreto, di ba? Tama ba? Paano mo ginawa to? Paano ka nagkaganyan? Paano ka pinagbalak? Ano talaga sikreto mo? Di ba ganun tayo? Amen, hindi natin hinayaan na hindi masayang ang panahon, na hindi matuto, malaman kung ano ang tamang gagawin. Hello, hindi lahat ng ginagawa ay tama. At totoo lang, kung ito ay tumama sa iba, hindi doesn't mean tatama din sa'yo. Tama ba? Nag-online si ganito, ay mag-online na rin kaya ako.
Parang si ganito, marami ako nakikita, ang dami nagkakapera sa TikTok at YouTube at kung ano-anong online na something na ginagawa. Gayahin ko kaya sila. Amen ba? Hello, church. Ulitin mo sa katabi, magising-gising. Amen, nandito ang Panginoon. Amen, I believe the Spirit of the Lord is moving around this place and searching every heart this morning. Amen. Hindi ko kailangang magpa-altar call para sabihin pabago tayo ng damdamin, puso at isip sa Diyos. Kasi kahit lumapit tayo rito sa altar call at iiyak dahil sa ating mga depresyon at problema at pangangailangan, kung hindi naman matututo, amen ba? At kung hindi naman magbabago, we're always asking for revival. Lord, puspusin mo kami. Hindi dahil hindi kaya ng Diyos. Amen ba? Ang Diyos, laging handang ibuhos ang kanyang presensya. Ang tanongin mo sa katabi mo, gusto mo bang magbago? Amen. O sanay ka lang sa ganyan. Parang madalas sabihin ng pastor, imbis na utusan ng bundok, lumipat ka doon. Bundok ng problema, umalis ka dyan. Ano gagawin ng iba? Lord, bigyan mo ako ng lakas. Akatin ko yung bundok na yan. Wala namang problema. Pero siyempre kung anong ihingin mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Lalo na kung mapilit ka. Pero hindi pwede namang hindi mo akyatin. Nakapagod ka na ng gusto, kakaakyat. Pwede mo naman palang utusan. May kahirapan, umalis ka dyan. Sakit karamdaman, hindi ka namin kailangan. Kaguluhan, umalis ka rito. Amen ba? Sabi mo sa katabi, utusan mo. Hello. You ask, Lord, let your kingdom come, let your will be done. Amen. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspekto ng buhay mo, lahat ng nasasakupan mo, ipaubaya mo sa Diyos. And then if you will ask God, you ask God for strength. Hindi tong katawan na to. Amen. Ask the Lord for strength with your thoughts. Sabi mo sa katabi mo, karunungan galing sa Diyos. Amen. Yung totoong karunungan galing sa Diyos. Ask the Lord for the strength on your spirit. Sabi ng Ephesians, He will give you the will and to work. Amen. To will and to work. Yung strength, yung inner strength. Sabi mo sa katabi mo, inner strength. Amen. Lalo na sa panahong ito, ang daming umaayaw. Ang dami nang sumusuko. Marami na ang walang gana. Hindi lang ito sa secular, kahit sa church. Amen. Hindi naman kinakailangan lahat tayo maging pastor. Hindi naman kailangan maging leader lahat. Pero marami nang nagsawang sumunod at maghanap sa kalooban ng Diyos. Amen. Marami nang gaya-gaya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gaya-gaya. Amen. Kung maganda at mabuti, okay naman yon. Pero kung gusto mong magbago talaga, ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, siya na nagbigay sa iyo. Amen. Sa Kanya ka rin lalapit, Lord, anong gagawin ko? Hindi kung kani-kanino. Amen. Hindi ang buhay na importante, ang buhay na mahalaga, hindi basta-basta pinaubaya sa mga bagay na hindi matibay. Hello, yung mga pagdesisyong importante, hindi binabaliwala. Amen ba? Kaya minsan lagi tayo yung parang instant. Kung ano yung madaling sagot. Kung ano yung nakararami. Ano yung ginawa nito? Baka sakaling umubra sa akin. Amen. You ask the Lord for strength. Strength to will. Amen. Strength in the inner spirit. Strength to obey. Amen. Say to your neighbor, strength to obey. You always pray for blessing. Sino rito lagi nagpe-pray ng blessing? Sino rito gusto ng blessing? Taas ang kamay. Amen. Siyempre lahat tayo, kahit ako. Amen ba?
Pero ano ba ang sikreto para mapagpala? Isa lang naman eh. Amen? Tama ba? Isa lang. Isa lang ang sistema ng Diyos pagdating sa pagpapala. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Amen. Ibabalik sa iyo ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw, walang sukot pagkalagyan. Amen ba? Pero tayo, kahit 20 years na tayong Kristiyano, 15 years na Kristiyano, 10 years na Kristiyano, may sa iba pang sagot. May iba pang pamamaraan. Amen ba? Honor the Lord with your wealth. Amen. Parangalan mo ang Diyos sa lahat ng meron ka. At parehong sukatan na gagawin mo para sa Kanya, parehong sukatan din ang ibibigay sa iyo ng Diyos, pararangalan ka rin ng Diyos. Amen. Palapakan niya natin ang Panginoon. Amen. You ask for strength. Ask for strength for obedience. Ask for strength in your faith. Amin, napakaraming Kristiyano nang mahina sa pananampalataya ngayon. Hindi na nila mailagay ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa salita ng Diyos. At naghahanap pa sila ng pwedeng magbigay sa kanila ng salita para mga bagong buhay nila. Amen. Sasabihin ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi bakit? Kami nananampalataya, kami tulad ng patuloy na ginagawa ng Diyos sa amin. Dahil naniniwala kaming siya ay buhay. Amen. Alam namin siya ay naandiyan. Kaya dapat siyang parangalan, papurihan, bigyan na matinding paggalang. Amen. Kahit sa lahat ng bagay, pag-away, paghahandog. Amen. At pinagpala kami ng Diyos. Amen. Lagi sinasabi ng ating mga pastor noon, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen. Ano ang tinatangi ng Lord? Sabi mo sa katabi mo, pananampalataya. Amen. Paano ka manalangin? Paano ka makipagrelasyon sa Diyos? Amen. Paano mo ginagawa ang ministry? Na alam mong para sa Diyos. Masyado bang mediocre or simple ang lahat ng iyong paggawa? Kaya simple rin ang balik. Kung may paggalang, kung may karangalan, kung may matinding pag-ibig, ganun din ang balik. Amen ba? Amen, taasan natin ang ating panalangin sa Diyos. Amen? Verse. Matthew 18, verse 18 to 20. I assure you, whatever you bind on earth, already bound in heaven. And whatever you loose on earth is already loosed in heaven. And again, see this, again, I assure you, if two of you on earth agree about any matter that you pray for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three gathered together in my name, I am them among them. Amen? Napakahalaga ng agreement in prayer. Co-agreeing each other. Amen? Ito ako mag-i-end. Sabi ng Bible, sa huling panahon, ang tao ay magiging makasarili. Wala siyang ibang iisipin kundi kung ano yung wala sa kanya, kung anong kailangan niya. At kasi mahirap kasi pang isang taong makasarili. Minsan, ano lang tayo dito level sa bawat isa sa atin. Kasi may mga point, meron tayo niyan. Sabi mo sa katabi mo, meron ka rin yan. Kunyari ka pa. May level lang din yan. Amin, lahat tayo meron niya, may konting self-centeredness. Amin ba, ayaw mo naaapi ka, ayaw mo kulelat ka, ayaw mong ano ka. Diba? Sabi ng Bible sa huling panahon, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig, lalo na sa kanilang kapwa. At totoo, ganito ang tayo madalas. Isipin na yung sarili natin. Of course, we think about our family, our kids, the future. Pero kung susumatotalin mo, talagang isipin mo lang din naman sarili mo. Amen ba? At usually, dahil nakatingin ka na sa sarili mo, yung pananampalataya mo
At yung panalangin mo hanggang sa'yo lang. Pray ka, Lord, bigyan mo ako ng bagong bag. Bigyan mo ako ng sapatos. Diba? Totoo lang. Lord, itong pambayad namin. Pero, marami bang pagkakataon na ikaw ay nananalangin para sa iba? Yung lakas mo mag-pray, Lord, bagong bag. Si sister, Lord, bagong bag, bigay mo sa kanya. Amen. Hello, church. Lord, yung pangkuryente, si brother, Lord. Alam ko na, kailangan ito ng bayan ng pangkuryente. Lord Jesus, lumuluhod daw kasama niya. Bigyan mo siya ng pambayad niya sa kuryente. Hello. Lord, ang church. Amen, for how many years, Lord God, hindi ka nagkulang. Nanalangin kami sa iyo, Lord, nagkakaisa kami. Huwag mong pababayaan ang church. Amen. Sumagi ba sa isip nyo na talagang ibuhos ang pananampalataya mo sa iba at hindi na lang sa'yo? Hello. Sabi ng Bible, ang pananampalataya parang puno yan. Magsasanga, magdadahon, magbubunga at pupuntang maraming ibon at sila ay mamamahinga. Meron na bang napahinga sa pananampalataya mo? O hanggang ngayon, hanggang sa'yo lang din ang pananampalataya mo? Meron man natuwa sa klase ng pananampalataya, meron ka. Amen ba? O hanggang ngayon, kahit ikaw hindi ka matuwa sa pananampalatayang meron ka. Amen. Hello. May iba naman tayo. Hello, church. Amen. We always hear this, malapit at dumating ang Panginoon. Nung mga bata pa kami, mga children pa kami sa church na to, lagi namin naririnig yan, malapit ang dumating si Lord. Ngayon matatanda na kami, sinasabi rin namin sa inyo, malapit na siyang dumating. Eh, mas lalo na, totoo lang, mas lalo na. Malapit na siyang dumating. Magpakitang gilas ka naman sa Diyos. Tama ba? Kunin mo naman yung pabor ng Diyos. Tama na yung iba. Tama na yung pag-una kung kani-kanino. At ano naman mga bagay, unahin mo naman ang Diyos. Hello, hanapin mo siyang taimtim. Huwag kang titigil sa iyong pagkaluhod at panalangin nang hindi mo natatagpuan ang presensya ng Diyos kasi hindi ka naman niya tataguan. Naandyan siya, oo. Pero tahimik siya kasi totoo lang, naaalala mo lang siya kapag nasa dulong-dulo ka na ng pangangailangan mo. Pag pagod ka ng kaiikot at wala kang mahanap, saka kalalapit sa Diyos. Amen. Hello. Hello, church. Amen. Hello, 2024. Huwag nating hayaang matapos ang buong Janawaring ito na ganun pa rin tayo. We are declaring breakthrough in our church. At ang breakthrough po ay hindi isang pangarap na hinihintay. Amen ba? Lord, sana magka-breakthrough. Kailan kaya ang breakthrough? Paano kaya ako magkaka-breakthrough? Okay? I have a dream before 2023 ends. Habang ako'y nakatayo sa pulpito, nangangaral, biglang parang may isang banga na biglang bumaksak sa harapan ko. Bangang luma, at pagbasag niya, biglang may malaking maliwanag na ilaw ang nanggaling doon sa loob ng banga. Amen. We are always praying for blessing, praying for breakthrough, praying na, Lord, baguhin mo naman sitwasyon ko. But this is the truth. Hindi dahil hindi kayang ng Diyos baguhin ang sitwasyon mo. Kasi madali sa Diyos yun. Ang importante sa Diyos, mabago ka. Mabago ako. Kung babasagin lang natin yung sarili natin ng gusto, sa harapan ng Diyos, basag na basag. Walang ibang inaasahan, hindi anumang mga bagay. Hindi ko sino-sino. Kundi ang Diyos lang. I tell you this, what you are looking is already inside of you. Lahat ng panalangin mo, lahat ng hinihintay mo, yung inaasahan mo sa Diyos, mula na makilala natin, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. They already given
that blessing, that breakthrough, that inheritance in every one of us. Hello, church. You don't need to wait for breakthrough. Amen. You don't need to wait for change. You don't need to wait for blessing or favor to come. Amen. Start to walk on it. Amen. Magsimula kang lumakad na nasa breakthrough ka. Na Lord, pinagpala mo na ako. Amen. Pinalakas mo na ako. Binag mo na ako. Ganun tayo lumakad. Amen ba, church? Hello. This is my challenge to you this morning. Have a greater way of praying. Have a greater way of having your relationship with your God. Hindi siya malayo na para bang nandun tapos hinihintay ka lang yun lamang. Hindi ganun ang Diyos. He lives and move and walk with us every day. Kami kung isa sa puso mo lang yun, kasama mo ang Diyos. Araw-araw katabi mo siya. Amen. Kung minsan nga, ang unbeliever tinatanggap pa yan salita na yan. Tayo pa, na mga Kristiyano nakakilala sa Diyos, mas lalo na. And I tell you how your life will be more powerful if you have a greater way of having your relationship with your God. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo sa oras na ito. And maybe what